Magkano ba talaga ang kailangan para mabuhay sa Amerika, sa Hawaii, in particular at hindi lang basta yung makaka-survive ka lang kung hindi yung komportable na pamilya, may bahay, may kotse, may anak ka at, oo, yung may, alaga ka na ring aso. Kung nagbabalak kang pumunta dito sa Amerika o kaya dito sa Hawaii o kaya interesado ka lang kung magkano yung cost of living dito sa Hawaii, kagaya namin, interesado rin kami sa ibang lugar sa mainland. Tumitingin din kami ng mga states at siyempre pinag-aaralan namin. Interesado kami sa mga cost of living din doon. So kung tumitingin ka rin at yun nga, interesado ka dito sa Hawaii, para sa itong video na to. Today, bibigay ko sa inyo ang mga realistic numbers dito sa Hawaii. Pero konting background muna para may reference tayo kung saan tayo nanggagaling. Nandito kami ngayon sa island ng Oahu dito sa Hawaii. Bale, merong 8 main major islands dito sa Hawaii. Oahu, kung saan nandito yung tinatawag na Honolulu, kung familiar kayo, Waikiki, o kaya Pearl Harbor. Dito kami sa island na to nakatira, which is nasa west side kami, about 30 minutes away from downtown Honolulu. Right now, family of 3 kami. Ako, si May, yung misis ko, at saka yung anak naming lalaki. Dati, 4 kami, bali 5, 4 kasama yung anak naming babae, si Dora May, pero lumipat na siya. At yung mother ko naman dito nakatira, pero ngayon, nasa brother ko siya. So, as of right now, 3 lang kami dito sa bahay. Nakatira kami sa, single family home detached. It's a 4-bedroom house. Meron kaming 4 na sasakyan, lumang sasakyan lang. At meron din akong 2 motor. At yun nga, meron kaming 2 aso, si Zen at saka si Kiro. Bale, hindi kami nagre-rent ng bahay, pero hindi ko ibibigay ang exact mortgage amount namin for privacy. Pero ibibigay ko yung realistic range ng mga rental dito kumpara sa yung parang yung tinitirhan din namin, para malaman ninyo, para makapag-prepare ka kung plano mong tumira dito o kaya kahit na interesado ka lang. So, maraming nagsasabi, yung mga nakapunta na rito sa Hawaii, ganyan, o kaya naririnig na lang Hawaii. Sinasabi nila, ay maganda sa Hawaii, o ganyan, kaya lang ang mahal. Ang mahal ng mga bilihin, parang ang mahal lahat, ganyan. Totoo yan, kasi Hawaii is consistently ranked na one of the most expensive states in America para mabuhay. Kasi nga yung geographic location niya tsaka yung size niya, maliit siya. Nandun siya sa gitna ng Pacific Ocean. Kaya lahat ng mga bilihin, ganyan, kailangan pang dalhin dito, karamihan by boat. So, mas mahal ang groceries, housing, ganyan, at mostly lahat ng bilihin. So, nasa ibang level siya, kumbaga, kumpara sa mainland. O kaya it's about the same na rin dun sa mga mahal na states sa mainland. So, ngayon, i-breakdown natin lahat yan, yung housing, groceries, ganyan, gas, insurance, expenses, lahat yan i-breakdown natin. At syempre yung total monthly estimate na pamilya na kagaya ng pamilya namin. So kung ready ka na, halika't pag-usapan natin. So unahin natin yung housing, ang housing is normally yan ang pinakamalaking gastos ng isang pamilya, rental man o kaya yung binili nila. So
Yung kagaya dito sa amin, 3 bedroom actually ito, pero may isang loft na kinonvert namin sa isang bedroom. So, naging 4 bedroom na siya. It's a single detached nga, single family home, detached, 2-car garage, 4 bedroom type. So, ang rental dito sa Honolulu, yung kagaya nito, would typically be around 3,500 to 5,500 per month. Usually, yung kung magre-rent ka ng ganito, kasama na yung sewer doon. Dito sa amin, kasama na rin yung tubig, yung parang maintenance ng mga common areas, ganyan. At saka yung HOA. So, yung kung nagre-rent ka, yung landlord mo nang magbabayad noon. Pero yun, usually yun ang mga kasamang utilities dun sa rental. So, ang susunod naman, syempre yung utilities, ganyan. So, dito sa Hawaii, dito sa may lugar namin, ang electricity, normally $300 to $600. Pero kami, nagpangabit kami ng solar. Nag-average kami ng about $200. Meron kaming AC, central AC sa amin, 24/7, hindi na namin pinapatay. Dati pinapatay namin pero parang mas maganda pa yung yung huwag mo nang patayin kasi pag papatayin mo siya, pagsisindihan mo siya ng pagdating mo ng bahay, pagsisindihan mo siya, mas matagal pa yung ikukonsume niya na palamigin yung bahay nyo para maano niya yung temperature na gusto mo. So, mas maganda yung wag mo na lang patayin, 24/7 ka na lang. At least, hindi siya masyadong iinit sa araw. Tsaka maganda naman yung insulation ng bahay. So, mas makakatipid ka pa, tsaka mas magtatagal yung AC unit ninyo. So, yun lang, average ng electricity namin per month is about $200. Electricity nga pala sa Hawaii is isa sa pinakamahal yan, no? In the US. Minsan 2 to 3 times ng mainland rate. Kung ano naman, separate yung water mo slash sewer, ganyan na bill. Usually, magre-range yun ng mga about $100 to about $180 per month. But yung since dito nga sa amin, included na lahat yon. So, kasama na yun doon sa rental. Meron pang, kung nakaseparate naman yon, meron din kayong bill sa trash, ganyan. Usually, ang range nun is about $40 to about $60. Dito sa amin, sa tinitirhan namin, kasama na rin yon. So, all-inclusive na yung mga yon. Internet, usually, dati yung nandito pa yung mother ko kasi yung internet namin noon, kasama na yung cable doon. So, cable, TV, internet, sama-sama na. Dati nagbabayad kami ng $325. Pero, inano na namin, tinanggal na namin yung mga Filipino channel, yung TV wala na rin. Tapos pinalitan ko yung wifi namin kasi medyo luma na. Nag-upgrade ako, bumili ako ng yung sarili naming wire mesh yata ang tawag doon. So ginawa kong project yun eh. So from 325 naging 125 na lang. At pag ibinalik ko pa yung rental na wire mesh nila, bababa pa yan ng it should be below $100. So some savings din yun. Tsaka yung internet namin bumilis. So isi-share ko sa inyo siguro yun later on. Papakita ko kung ano yung ginawa kong yun nga yung project ko sa pagpapalit ko ng wifi namin. So susunod naman is yung groceries namin, no? Kasama na dito yung mga toiletries, ganyan, cleaning supplies, detergent, mga panlaba, ganyan. Nag-average kami ng mga 950 to 1,000 kamo na lang. Around na natin sa 1,000. Yung groceries namin, kasama na dyan yung Costco, ganyan, yung mga maramihan,
sa mga Filipino store na rin. At saka yung groceries nga pala namin, controlled siya pero hindi naman kami yung talagang nagtitipid. Prina-prioritize kasi namin yung healthy living, ganyan. So, kung halimbawa, kung merong option na organic, ganyan, organic ang binibili namin at may mga gulay na ron, prutas, ganyan. Palagi kami may mga prutas, syempre gulay, Filipino na gulay, karamihan din ganyan, mga cabbage, mga garden salad, kumbaga. Tsaka yung mga prutas namin, sari-sari. So pinipili na lang namin yung mga prutas. So nandun na lahat yung groceries, yung toiletries, cleaning supplies, detergent, at kasama na rin dun yung budget sa dalawang aso namin. So yun. So that's about $1,000 monthly. Tapos naman, occasionally, kumakain din kami sa labas. Kung hindi naman, meron kaming potluck, ganyan, either dito sa bahay namin o kaya nagpupunta kami sa bahay ng mga kaibigan namin. So, nagsishare din kami. Roughly, pag lumalabas kami, monthly cost namin doon, roughly about $200 para sa occasional na pag lumalabas kami o kaya share namin sa potluck namin. Dati, mas marami yon kasi mas lumalabas kami noon. Pero ngayon, most of the time naman, hindi na kami masyadong lumalabas. At saka yung nga pala, yung groceries na yon, kasama na rin doon yung binabaon ko na pagkain. Kasi, ayun nga, nagluluto si May, ganyan, mas prioritize namin yung healthy living. So, mas maganda at saka mas nakakatipid na rin kung magbabaon ka ng sarili mong lunch, ganyan. At so, para sa amin, parang premium na rin yon. Premium meaning, yun nga, balanced diet at saka hindi necessarily na steak and lobster, ganon, hindi. Basta may gulay lang, ganon, prutas. Para sa amin, premium na rin. Premium na yon. So, pet supplies naman, para sa dalawang aso namin, roughly 120 to 250, ganyan, average yun. Pero sa amin, nag-average kami ng mga $150 per month. Sama na rin yung mga diaper nila, shampoo, ganyan, yung mga wipes nila, nandun na lahat yun. $150 a month. Yung transportation naman, yun nga, meron kaming 4 na kotse. Ngayon, dati isa lang nung ako pa lang yung nagda-drive. Pero normally naman, yung sa trabaho ko kasi either provide nila yung service car namin o kaya binibigyan kami ng allowance plus yung gas card. So, wala kaming car payments. Pero nung nagda-drive na si May, syempre bumili pa kami ng isa kasi kailangan pa nga. Tapos nung nagda-drive na rin yung mga bata, bumili rin kami ng kotse. So, pali tigi-tigi isa kami. Yun nga, total ng 4 na kotse. Pero humiwalay na rin si Dora May. Bumili na rin siya ng kotse niya. So, 3 yung naiwan sa amin plus yung sa kanya. Bali 4. Tapos meron din akong motor na 2. Maliliit lang na motor. Fully paid na rin yon. So, wala kaming car payments. Pero hindi rin ibig sabihin nun na kahit bayad na yung mga kotse mo, wala ka ng gastos. So, meron pa rin kaming gas. Yung sa akin nga, libre na kasi may gas card ako. Pero yung, bali, 2 lang yung may gas ngayon. So, sabihin na natin nag-average ng mga $50 sa isang kotse yon per week. Times 4 weeks ka muna. So, about 200 each car. So, para dun sa 2 kotse, about $400 per month. Tapos, sa insurance naman, para sa 4 na kotse na rin, nag-average mga $600 each month yon for 6 months. So, in 1 year, roughly about 1,200. 4 yung kotse, so 4,800 divided by 12. So, roughly about $400 a month para sa insurance yun. Registration naman, at saka yun nga, registration para sa isang kotse, nag-average din siya ng about 600 ka mo ng isa.
sa isang taon. So yung apat, 2,400 divided by 12. So roughly about $200 per month. Tapos maintenance, kamo na upkeep and maintenance, syempre mga oil change kanyan, sometimes may ibang mga maintenance pa, gulong ganyan o kung ano na, nag-average ka ng about $200 a month kamo na lang. So kung i-add mo lahat yun, monthly para sa apat na kotse, ano lang to, yung gas, insurance, registration, tsaka maintenance kanyan. Walang car payments. Nag-average kami ng 1,200 per month. Yung health insurance naman, family plan, pareho kami ni May na merong yung employer namin ang nag-provide. So, bali konti lang yon kasi in-upgrade lang namin ng konti para tumaas yung coverage namin. So, roughly about $50 per month. Family na yon. Kasi nga malaking tulong din yon kasi mga employer namin ang nagpro-provide ng mga health insurance namin. So, yon. Pero kung wala ka, halimbawa, ikaw ang magbabayad mismo, ang employer, ang family plan noon, usually about 1,000 to 1,800 for family yon. Single siguro mga 500 to 600 ganyan. Bali yung ano naman, telepono, cellphone, bali average namin per month is about $200. 5 linya na yon, tig-isa kami. Plus meron pa akong isa ginagamit ko sa trabaho. Tapos yung internet namin, yun nga nabanggit ko kanina, dati 325 pero kasama na yung cable doon tsaka yung TV, pero inalis na namin yung cable tsaka TV, so ngayon 125 na lang. And then gagawa ko ng isang video siguro kung paano ko napababa yung internet namin cable from 325 to 125. At saka bababa pa yan pagka naibalik ko na yung wire mesh or yung wifi ng service provider namin. Kasi bumili na ako ng sarili naming wifi. Yung credit naman o kaya other payments, ganyan, credit cards, kung gumagamit kayo ng credit card, kami parang recurring lang ito kasi gumagamit kami ng credit card pag bumibili online, ganyan, online shopping. So average ka mo na $300 kung ano-anong mga binibili yan, halo-halo na yung mga gamit sa bahay, ganyan. Basta miscellaneous na yan. Hindi ito yung parang monthly payment sa credit card, kundi ito yung parang revolving monthly expense namin sa credit card. Tapos ang susunod naman, syempre subscriptions, ganyan, kasi karamihan na ngayon online na, kagaya ng Netflix, Amazon Prime, Spotify, ganyan. Tapos meron din akong Adobe para sa hobby ko kasi hobby ko photography, ganyan. So meron akong Adobe at saka ibang mga software na rin pang edit, ganyan. So roughly about 100 kamo na lang monthly. Tapos yun nga, dahil meron kaming aso, si Kiro at saka si Zen, syempre may mga vet visits sila, kagaya nito lang 1 week ago, last week lang actually, neutered. So, gumastos kami ron ng almost 1,000 yata. Almost 1,000 kamo na. Dalawa sila. So, roughly, ang average non monthly, mga $150. Tapos, grooming, Shih Tzu sila. So, mabilis lumaki yung mga buhok nila. Makapal yung buhok. Dati yung kay Mimi, 120 mga ganun isang beses. Pero ngayon, dahil nga mahal, sinusubukan ni May na siya na lang ang gumupit sa kanila, which is okay pa naman so far. So ngayon, ang grooming nila, dahil home grooming nang ginagawa namin, zero ngayon yung expense namin doon. So which is great. Nakakatipid ng konti kahit papaano. So yun po yung breakdown ng mga gastos namin dito sa Hawaii. Rounded na yun sa nearest 50. Wala nang centavos kanyan para mapadali at ma-simplify yung amounts natin. Mas madaling tandaan tsaka mas malinis kanyan.
Tsaka quick disclaimer nga ho pala, yung mga numbers po na ito are base lang sa personal na sitwasyon namin dito sa Hawaii. Hindi po ito video para comparison ganyan, at hindi rin ito video para mag-flex. Iba-iba po tayo ng lifestyle, income at priorities ng bawat pamilya. So, hindi lang ito yung paraan para mabuhay, at hindi ko rin sinasabing ito yung standard na dapat nating tularan. Ang goal ng video na ito ay para mag-provide lang ng information para sa mga interesado nga o kaya nagbabalak kayong lumipat dito sa Hawaii. Parang realistic framework ito, kumbaga, para makapagplano kayo ng maayos, para makapag-prepare kayo financially. Kung mas mababa ang gastos mo, that's great. If mas mataas naman, valid din po yon. So, hindi po ito yung standard ng living. Yun nga po. Iba-iba tayo ng lifestyle, ganyan. Iba-iba tayo ng pamumuhay. So, let's keep the discussion helpful po para makatulong tayo sa ibang mga viewers. Kagaya natin po. So, yun lang po. Quick disclaimer lang po. Kagaya ng sabi ko kanina, na-appreciate ko yung mga ibang vloggers din na nagsishare ng mga cost of living sa ibang mga state dito. Kasi nga, actual yung nila, sinishare nila. So, salamat po sa mga nagsishare din ng mga ganitong klaseng information para sa mga viewers po, kagaya namin. So, yun nga, yun ang breakdown. So, bali, ang total lahat nun, for family of 3 tsaka 2 aso nga is 7,800 monthly. So makikita natin ngayon ang pinakamalaking part ng yun nga monthly cost natin is yung housing natin, nasa $4,000. Tapos ang susunod dyan is yung syempre yung groceries and dining, 1,200. Roughly 15%, yung housing 51%, at saka yung transportation natin. Pero gaya ng sabi ko nga kanina, 4 na kotse yun. So, depende kung ilan yung kotse nyo, ganyan. Depende na rin kung ano yung diet ninyo, kung ano yung lifestyle ninyo, ganyan. Pero yun yung mga pinaka-major na expenses namin dito sa Hawaii. Utilities, about 6% kamo na lang. So, total 51, 30, 81, 86. Yung remaining na 14%, the rest na yon. So, yan, makikita mo po ninyo. So, gaya ng sabi ko kanina, housing napakalaking part yun ng rito, ng bayarin. So, but then again, yun nga, detached home yon. May mga apartment din naman dito. So, kung interesado kayo, pwede akong mag-share kung magkano yung cost ng apartment dito. Tsaka yun nga, 3 bedrooms ito, converted into 4 bedrooms. Meron din namang 2 bedrooms, kanyan, even 1 bedroom, which is mas mura naman. So, pero yun nga, for comparison sa family of 3 namin, tsaka 2 aso, ito po yung monthly total namin. So, yun, ang naman bibigay ko naman yung range naman ng cost of living. So ito naman 'yon. Yung breakdown nga pala na ito, yung 7,800 na yan, hindi po kasali diyan yung mga items na kagaya ng mga pinapadala sa Pilipinas, ganyan, clothing, ganyan, yung mga miscellaneous na kasama na rin yung investment, savings. Hindi po kasali lahat yung mga yan. Bali, ito yung mga expenses lang talaga monthly. Walang rito, mga loan, mga ganon, credit card, wala po yon. So, isasama nyo na lang yung mga yon dito para makalculate ninyo talaga yung total expense ng household ninyo monthly. So, yun lang po. And then, yung naman, bali, magbibigay din ako ng range ng, yun nga, calculated monthly cost of living dito. So, sa mga conservative o kaya controlled spending,
parang kagaya namin. Pero at the same time naman, komportable. Yung conservative o kaya controlled spending, yung lowest level natin, nagre-range po yan ng 6,500 to about 7,500 per month. Tapos kung komportable ka naman ng comfortable lifestyle, from 8,000 naman to 10,000 per month. So, kami, controlled pa rin yung yung expense namin, pero komportable rin naman. So, nandun kami, parang nasa borderline kami between yung controlled spending at saka yung comfortable lifestyle. Noon siguro medyo mas magastos kami noon, mas kasi lumalabas kami noon, tsaka yung spending habits namin noon is mas hindi pa masyadong control. Pero ngayon, habang tumatanda kami, ganyan, nagiging mas malapit sa retirement, nagiging mas kami, frugal, kumbaga. At saka intentional living na, pati yung shopping, mga ganyan. Kung meron kayong specific na mga tanong, let me know para kung alam ko yung sagot, then I'll i-share ko po sa inyo. So, yun ang expenses. So, kung nagbabalak kang rito, yung lumipat, tumira, o kaya kahit interesado ka lang, yung next video natin, i-discuss ko naman kung ano yung mga trabaho ng mga tao rito sa Hawaii na kayang suportahan yung ganitong klaseng lifestyle. So, abangan po ninyo yon. Kung bago ka nga pala rito sa channel ko, Pinoy sa Amerika, nagsishare ako dito ng mga tips, ganyan, real lifestyle, ganyan, ng mga Pinoy dito sa Amerika, at kagaya nito, yung mga ganitong topics. So, kung hindi ka pa nagsusubscribe, please consider subscribing, tsaka paki-like na rin po yung video na to, paki-share sa iba nating mga kababayan para makatulong po tayo kahit papaano. So, yun lang po ngayon, hanggang sa susunod. Yun po ang next topic natin, kung ano yung mga trabaho dito sa Hawaii na in demand, tsaka makakasuporta sa ganitong klaseng pamumuhay. So, hanggang doon na lang po. Maraming salamat at saka thank you. God bless. Bye.